Hello po ulit mga kababayan. Nakaganito kasi napapagod na ako eh. Ngayon naman po mga kababayan, pag-usapan po natin itong si Pusit. Si Sheminit Pusit. Napunood po kasi ako na interview niya. Nagpa-interview siya eh. Sa isang sa media. Yung interview niya, para siyang nag-i-explain, nagpapaliwanag siya eh, kung bakit daw, yung tungkol sa naging hearing, Congress hearing, nung kanyang hinihingi na budget for 2025. Yung alam na natin kung ano nangyari doon. Yung nagsabog siya doon. Nagsabog ng kadiliman. Nagsabog ng kabastusan. Di ba? Maraming nagulat na ganun pala ang ugali niya. Doon natin nakita na yun ang kanyang talagang totoong kulay, mga kababayan. Na nakita natin na sobra pala siyang bastos. Wala siyang respeto sa kapwa. Wala siyang respeto kahit sa mga matataas ang pinag-aralan, sa mga kapwa niya nasa gobyerno. Pero yung mga congressmen, babastusin mo ng ganun-ganun lang. Even sa Senado, nang bastos din siya doon. Akala ko nga, sa Senado lang siya mambabastos dahil mainit ang dugo niya kay Risa Hontiveros. Hindi ko akalain na hanggang sa Kongreso, kaya niyang gawin yun. At kitang-kita po natin sa kanyang pananalita, sa kanyang mga action, talagang wala siyang modo, mal-edukada. Bastos sa pinakabastos na tao nang nakita ko, mga kababayan. Paano ko nakasabi na bastos sa pinakabastos? Dahil po, Vice President, tapos lumapit ka sa Kongreso, nangihingi ka ng pera, nangihingi ka ng budget, pero ganun ang trato. Ang tindi, mga kababayan. Biruin mo, Vice President pa lang yan ha. What more? Pag siya na ang nandiyan dyan sa Malacanang. Ewan ko na lang, mga kababayan. Walang sasantuhin yan kahit sino. Sabi nga may narinig ako nagkwento na according daw to Senator Bongo, talagang ibang klase daw ang ugali nito ni Sara. Siyempre kilala niya yan dahil kilalang-kilala ni Bongo. Kaya naman siguro malayo ang loob ni Bongo sa first family. Sa first family ni Digong. Hindi siya close kay Sara sa mga anak ni Digong sa unang asawa. Mas close si Bongo doon sa pangalawa. Kasi siyempre, mas mabait siguro yun. At according to Bongo, mas nakakatakot itong si Sara. Ako rin, sa tingin ko lang, mas softer pa ng konti itong si Digong, yung tatay. Itong si Sara, matindi talaga yan. Nakakatakot yan, mga kababayan. Pag yan. Si Digong kahit paano palabiro, medyo kahit na barumbado, pero may charm. Pero ito si Sara, maganda nga pero walang charm.
Maganda naman siya eh. Kamukha nga ni Judy Ann Santos, di ba? Pagkamukha sila. Pero, nakakatakot yan mga kababayan. Talagang hindi yan dapat maging Pangulo. Baka, ang ano niyan eh, mahilig yan magpapatay. Nagawa na niya ng mayor siya. Baka maging ano yan, Idi Amin. Diba? Yung mga diktador na walang pakundangan kung magpapatay ng tao. At ito nga, balik tayo doon sa interview. Doon po, nagpapaliwanag siya. Nagpapaliwanag siya kung bakit daw hindi siya sumagot doon sa mga tanong ng congressman. At sinasabi pa niya na hindi naman daw siya brat, hindi naman daw siya spoiled brat, hindi daw totoo, at alam daw yan ng sambayan ng Pilipino, alam daw yan ng lahat ng tao, ng buong bayan na hindi siya bratinela. Ewan I am part of the sambayan ng Pilipino, pero ang opinion ko ay spoiled brat siya, bastos pa. Oh. Baka yung sinasabi niya na mga tao na nakakakilala sa kanya, yun lang siguro, yung mga supporters niya. Oh. Wag mong lahatin. Wag mong tawaging alam ng taong bayan na hindi ka bastos, na hindi ka brat, because you are. Everybody knows that you are bastos. Bastos, walang modo. Lahat na negative, nasa iyo na. Nakapagtataka, bakit siya nagpa-interview? Kahapon yun eh. Nagpa-interview bago dun sa susunod na Congress hearing. Bukas eh. Bukas na yun. Kaabang-abang, mga kababayan. Aber, tingnan natin kung ano na ang magiging mag-attend kaya siya. Pag nag-attend siya, ano kaya ang magiging demeanor niya? Nagbago kaya siya? Lalambot kaya? Or baka mas ganun pa rin? O baka mas grabe? Abangan natin. Tingnan natin kung baka naman mayroong nakapag-advise na sa kanya na mali ka, madam, kailangan baguhin mo yung ugali dahil baka hindi ka nila bigyan ng pera. Alam, sa totoo lang, sa dami ng pera ni Sara Duterte, hindi mo naman kailangan. Nakapagtataka, ang dami-dami na nilang nanakaw na pera. Parang hindi pa nakukontento. Parang gusto pa, madagdagan pa ng madagdagan. Walang kabusugan, mga kababayan. Talo pa yung sawa. Hindi nabubusog. Yung sawa pag kumain, isang beses kumain yan, matutulog na yan eh. Kakain yan ulit mga 3 buwan after 3 months. Saka yan maghahanap ulit ng lalapain niya. Sana naging sawa siya, no? Buti pa yung sawa pag nabusog eh, natutulog. Ito hindi eh. Laging gising. Laging dilat. Naghahanap ng mananakaw. Siguro, nasanay kasi siya dun sa Davao na kaharian kasi nila yun eh. Walang kumu-question. Hakot lang ng hakot. Sino man maglalakas loob na questionin mo yung royal family?
Di ba? Hari eh. Hari sila doon. Mga kababayan, kawawa naman yung mga taga Davao, sa totoo lang. Hindi ako naniniwala na marami nagmamahal sa mga yan. Dahil ang tao, mga kababayan, di ba? Ang tao, ang nature ng tao is mabuti. Gusto ng tao kabutihan. Kaya yung mga taga Davao, tao yan. For sure, gusto nila kabutihan, katahimikan. Di ba? Kaya sana po mangyari kaya. Sana sa 2025 wala nang Duterte sa kahit anong posisyon sa politika. Even dyan sa Davao. Ano kaya kapag hindi na sila maging mayor, hindi na sila manalo kahit sa anong posisyon? Para siguro sila mga basang sisiw, no? Although, ang strength nila, yung kinabibilangan nila sindikato. Diba? Alam natin ang karakas ng mga sindikato. Kahit wala silang kapangyarihan sa gobyerno, ang kapangyarihan nila kontra sa gobyerno. Minsan nga, mas magagaling pa sila. Mas advanced pa silang mag-isip. At itong si Sara, abangan na lang natin mga kababayan bukas. Aabangan ko talaga. Panunuorin ko talaga. Titingnan ko kung nagbago kaya. Alam mo mga kababayan, dahil sa itong pag-uugali ni Sara, naging nature niya kasi hindi naging maganda yung upbringing niya. Diba? Kumbaga, nasa dugo na. Nasa dugo, nasa kanyang mga cells yung pangit na upbringing. Alam na natin kung ano ang itinuro ni Digong dyan sa mga anak niya. Sa totoo lang, kawawa eh. Kasi, si Digong, yung tatay, malapit na yan silang mawala. Pero yung mga anak, medyo malayo pa ang biyahe nila. Sa ngayon pa lang kinasusuklaman sila ng maraming tao. Hindi ba naisip ni Digong yun noon? Na dahil sa paghahari-harian, na itinuro pa niya sa kanyang mga anak. Kala kasi nila forever yung kanilang kapangyarihan. Diba? Walang forever. Lahat may katapusan. Ang mayagpag ka ngayon, bukas, bali ang pakpak mo. Kasi ang mangyayari dyan, hanggang sa mga apo, mga susunod na henerasyon, kasusuklaman ng mga tao. Kaya kawawa sila. Pero alam nyo, dahil lumaking spoiled brat nga itong si Sara, tumatakbo siya ng mataas na posisyon. Nag-aambisyon na maging pangulo. Nakapagtataka, wala ba sa kanyang nag-a-advise? Wala ba siyang political advisor na matino? Alam nating meron, di ba? Si Tikia. Anong klaseng guidance ang ibinibigay ng mga political advisor, mga personal advisor nito ni Sara? Parang yung inakto ni Sara doon sa unang budget hearing,
Parang walang nag-guide. Alam natin ang mga politiko, may mga advisors yan eh. Mga, alam niya, yun ang nag-develop ng imahe nila. Parang mali yata ang itinuturo eh. Kawawa naman. Mali na yung itinuro ng magulang. Pati ba naman yung mga advisors ngayon, mga taong nakapaligid sa kanya, mali pa rin ang itinuturo. Masasabi nating mali kasi yung mga ginagawa ni Sarah, mali. So, ever since, up to now, mali ang mga turo na natatanggap niya. Mula sa magulang, hanggang sa mga nakapalibot sa kanya ngayon. Ay nako. Hanggang dito na lang po mga kababayan, at abangan natin bukas, manood tayo ng budget hearing ni Pusit. Okay? So, as always, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.